Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Ginoong David Schwartz, kung saan ay siya daw po si Ginoong Satoshi Nakamoto. Sa mga hindi po nakakakilala kay Ginoong Satoshi Nakamoto ay siya po ang creator or founder ng Bitcoin. Yan, itong si David Schwartz naman ay siya po ang CTO ng Ripple. Kaya ayan, meron po kasing mga nagsasabi na itong si Ginoong David Schwartz ay ang totoong si Ginoong Satoshi Nakamoto. Kaya ito po ay nagkakaroon po ngayon ng usapan dito sa community ni Ripple, ayan, tungkol dito. Kaya yan na rin po yung ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, meron pa tayong larawan dito at ang taong nandito po sa ating bandang kaliwa ay yan po si Ginoong David Schwartz. Yan, siya po ang CTO ng Ripple. Yung nandito naman po sa ating bandang kanan ay yan naman po si Ginoong Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple. Yan, Ripple CEO Brad Garlinghouse steers speculation regarding David Schwartz being the real identity behind pseudonymous Bitcoin creator Satoshi Nakamoto. Kaya yan, nagumpisa po ang lahat dahil sa inilabas na spekulasyon or inilabas na pahayag nitong CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse. Yan, yung kanyang pahayag na ito ay nauwi po ito sa mga spekulasyon tungkol kay Ginoong David Schwartz na siya raw yung totoong identity or yung totoong tao sa likod ng creator ni Bitcoin. Yan, na gumagamit ng peking pangalan or pseudonymous na pangalan na Satoshi Nakamoto. During a recent podcast, Garlinghouse claimed that some of the developers who created XRP Ledger or XRPL, underlying blockchain of XRP, were also early engineers of the Bitcoin network. Ayan na nga. Ayan po yung sinabi or pahayag or statement ni Ginoong Brad Garlinghouse na nauwi sa spekulasyon. Yan, na may kaugnayan kay Ginoong David Schwartz bilang si Ginoong Satoshi Nakamoto. Ayon po kasi dito kay Ginoong Brad Garlinghouse ay yung mga developers ng XRP Ledger ay sila na rin yung mga engineers, yung mga early engineers ng Bitcoin network. Kaya, ayan, dyan nag-umpisa yung spekulasyon. Crypto enthusiast react. Yan, napa-react naman po ang mga, syempre maraming mga community, mga crypto community ang talagang mapapa-react rito. Garlinghouse remarks elicited speculations with the crypto community, with members suggesting that Ripple CTO David Schwartz could be the pseudonymous Satoshi Nakamoto. Kaya yan. Kasi itong si Ginoong David Schwartz ay isa po siya sa mga, kasama po siya sa mga early engineers ng Bitcoin network. Kaya malamang ay siya nga, malamang ay baka siya si Ginoong Satoshi Nakamoto. Top crypto enthusiasts including the Good Morning Crypto podcast host Abdullah Abs Nassif have also fueled this speculation. Yan, mas pinatindi pa. Sabi rito ay mas pinatindi pa yung spekulasyon na ito ng Good Morning Crypto podcast, kung saan ang nag-host po rito ay si Ginoong Abdullah Abs Nassif. Kaya yan po yung actual na tweet rito ng Good Morning Crypto. Ayan, sabi rito, did the Ripple CEO confirm David Schwartz is the original Satoshi? Ayan.
Sabi rito ay kinumpirma nga ba ng CEO ng Ripple na ang totoong Satoshi Nakamoto ay itong si Ginoong David Schwartz. Yan. Ito po yung kanilang aktual na podcast dito. Ayan, nakikita natin dito si Ginoong Brad Garlinghouse. Yan, dito po niya inilabas yung kanyang pahayag na yung nag-create or gumawa sa XRP ledgers ay mga early engineers ng Bitcoin. Yan, Bitcoin network. Why crypto enthusiasts think Schwartz is Nakamoto. Ayan. Ito naman yung pananaw ng mga crypto enthusiasts kung bakit sila ay naniniwala na si Ginoong David Schwartz ay totoong siya si Satoshi Nakamoto. In the X post, Weezy asked whether Schwartz was one of the 4 Satoshi Nakamoto who created Bitcoin. The XRP enthusiast shared some events that prompted the query. Yan. Ang naggawa po ng research dito ay itong si Weezy. Yan, isa po siyang XRP enthusiast. Kaya according to Weezy, the development of XRP commenced in May 2011, less than a month after Nakamoto posted their last message. Ayan, ito po yung naging resulta ng pagre-research ni Ginoong Weezy rito. Sabi niya ay nag-umpisa raw yung development dito kay XRP nitong May 2011. Yan, wala pang isang buwan. Yan, less than a month noong nag-post ng huling mensahe itong si Ginoong Satoshi Nakamoto. Kaya yan, malamang siya nga. Additionally, Weezy stated that Nakamoto emailed Mike Hearn revealing plans to move to the other things on April 23, 2011. Weezy attached a screenshot from a Forbes article indicating that Schwartz also revealed in early 2011 that he was looking for something new, which later led to the creation of XRP Ledger. Kaya yan nga, mukhang may pagkakatugma sa kanila. Yung email po kasi, ayan, yung huling email po kasi ni Ginoong Satoshi Nakamoto kay Mike Hearn ay meron siyang sinabi rito na yan, move to other things. Ayan, ibig sabihin ay kailangan na raw po niyang lumipat sa ibang mga bagay. Ngayon ay pagdating naman po kay Ginoong Schwartz, ayan, yung mga umpisa naman po yan ng mga taong 2011 ay meron na rin po siyang sinabi na siya ay naghahanap ng something na bago. Yan, sabi rito ay looking for something new. Siya ay naghahanap ng bago. At yan, sa kanyang paghahanap ng bago na ito ay dito po na-create yung XRP Ledger. Kaya yan nga, mukhang may pagkakatugma rito. It bears mentioning that the XRP Ledger was created by Schwartz, Arthur Brito, and Jed McCaleb. Kaya yan, mukhang yan nga, yung gumawa kasi sa XRP Ledger ay yan nga, si Ginoong David Schwartz, Arthur Brito, and Jed McCaleb. Yan, hindi lamang po si Ginoong David Schwartz ang tanging nag-iisang gumawa nito. Meron po siyang mga kasama. According to the article, Schwartz concerned about the centralized control of money acquired several bitcoins during the early days of the asset. Yan. Like Bitcoin creator, Weezy shared a short clip showing that Schwartz also used pseudonym Joel Katz. Furthermore, the XRP community member pointed out that Nakamoto shared a pre-release version of the Bitcoin code on November 16, 2009, which coincides with Schwartz's birthday. Ayan. Yan po yung matindi na na-research nila rito. Noong taong 2009, November 16, ay naglabas daw po ng isang pre-release version na Bitcoin code itong si Ginoong Satoshi Nakamoto. At inilabas po niya ito sa saktong petsa na kaarawan ni Ginoong David Schwartz. Kaya malamang ay baka siya na nga si Ginoong Satoshi Nakamoto.
Swartz say he's likely to be Satoshi Nakamoto. Ayan, meron pang nilabas na pag-amin dito si Ginoong David Swartz na mas mataas daw ang posibilidad na siya si Satoshi Nakamoto. At press time, there is no confirmation about the real identity of the Bitcoin creator or whether Swartz is the likely candidate to be Nakamoto. Kaya yan, hanggang sa ngayon ay wala pa rin pong nakakaalam kung sino or kung sino yung totoong katauhan ng Bitcoin creator na si Satoshi Nakamoto. Kaya ayan, notable figures including Australian computer scientist Craig Wright had laid claims to this identity. However, Federal High Court dismissed Wright's claims earlier this year. Yan, marami pong nagsilabasan na mga tao na nagsasabi na sila raw si Ginoong Satoshi Nakamoto. At isa lamang po itong computer scientist, isang Australian na computer scientist na si Ginoong Craig Wright. Pero kulang po, hindi po sapat yung kanyang ebidensya na nagpapatunay na siya si Ginoong Satoshi Nakamoto. Kaya ang Federal High Court ay dinismiss lamang po niya yung kanyang claim na ito. Despite the court's ruling, some Bitcoin community members still think Wright will likely be Nakamoto. Reacting to this claim, Swartz said he is more likely to be Nakamoto than Wright. Yan. Hanggang sa ngayon ay marami na rin pong mga community members ng Bitcoin na sa tingin nila ay maaaring ito nga si Ginoong Craig Wright ay si Ginoong Satoshi Nakamoto. Pero naglabas po ng reaction dito si Ginoong David Swartz na ayon po sa kanya ay more likely or mas kapani-paniwala na siya mismo si Ginoong Nakamoto kumpara kay Ginoong Craig Wright. Kaya yan, ito po yung actual na tweet dito ni Ginoong David Swartz. This is complete nonsense. Craig had a strong incentive to prove he was Satoshi and failed to do so. Many others have no such incentive. I'm more likely to be Satoshi than Craig. Ayan. Yan po yung kanyang pag-amin dito na siya si mas makatotohanan na siya daw si Ginoong Satoshi kumpara kay Ginoong Craig. Kaya yan. Yan pong muli ang tungkol dito. Parang ang aking sariling opinion noon naman po pagdating rito ay parang may posibilidad na siya nga si Ginoong Satoshi Nakamoto. Yan, base po sa mga nakalap na ebidensya o research ni Ginoong Wisi ay malamang ay may posibilidad po na malamang ay baka siya nga si Ginoong Satoshi Nakamoto. Pero hindi pa rin sa sapat. Malamang ay baka nagkataon lamang yung kanyang mga nakita na yan, baka nagkataon lamang. Pero yan, hindi pa rin po sapat yung mga nakalap na ebidensya ni Ginoong Wisi. Yan, pero sa tingin ko ay may posibilidad po na malamang ay baka siya si Ginoong Satoshi Nakamoto. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon ito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.